Sina Kyle at Tori Breer ay isang mag-asawa na matagal nang naghahangad ng anak. Isang gabi, ang kanilang tahimik na buhay ay niyanig ng isang malakas na impact na sinundan ng biglang pagkawala ng ilaw. Hindi nagtagal, napansin ni Tori ang isang kakaibang pulang ilaw na kumikinang sa bukid malapit sa kanilang tahanan. Sa loob nito, nakakita sila ng isang sanggol na lalaki. Walang pag-aalinlangan, nagpa siya ang mag-asawa na palakihin ang bata bilang kanilang anak at pinangalanan itong Brandon Breer. Mula sa sandaling iyon, pakiramdam ni Kyle at Tori sa wakas ay kumpleto na ang kanilang mga buhay. Mahal na mahal nila si Brandon, at makikita ito sa paraan ng kanilang pagtatala at pagpapahalaga sa bawat yugto ng kanyang paglaki. Pagkalipas ng 12 taon, hinanap ni Tori si Brandon isang umaga nang hindi ito lumalabas ng kanyang silid upang maghanda para sa paaralan. Matapos halugugin ang bahay, natagpuan niya itong nagtatago sa kamalig kung saan bigla niya itong ginulat. Ibinalik siya ni Tori sa loob at umupo sila para mag-almusal ng magkasama na parang walang problema. Bilang bahagi ng pamilyang Breer, lumaki si Brandon bilang isang napakatalinong bata. Sa paaralan, pinahanga niya ang kanyang mga guro sa pamamagitan ng detalyadong mga sagot. Ngunit ang kanyang katalinuhan ay ginagawa rin siya na target ng pambubuli. Ang tanging nagtanggol sa kanya ay ang kanyang kaklase, si Caitlin, na tinawag siyang henyo at sinabing ang mga henyo ay nakatadhana upang pamunuan ang mundo. Ang kanyang mga salita ay nagbigay kay Brandon ng bagong pagtitiwala. Nang gabing iyon, may nangyaring nakakabagabag. Si Brandon ay nagkaroon ng seizure habang natutulog at habang walang malay, ay lumabas ng bahay patungo sa kamalig, na akit ng parehong pulang liwanag. Kasabay nito, si Tori, na nagpipinta, ay nakaramdam na may mali sa labas. Nang tingnan niya ito, nakakita siya ng isang mabilis na gumagalaw na figure at natuklasan si Brandon na sinusubukang buksan ang isang nakatagong pinto sa ilalim ng kamalig. Nabahala sa kakaibang kilos nito, sinubukan niya itong gisingin. Nang sa wakas ay natauhan si Brandon. Mukhang nalilito at takot na takot ito inalok siya ni Tori, sa paniniwalang naglalakad lang ito habang natutulog. Ipinaliwanag ni Brandon na may narinig siyang mga boses sa kanyang ulo at napagtanto lamang niya kung nasaan siya pagkatapos magising. Kinabukasan, tinuruan ni Kyle si Brandon ng ilang pangunahing karpinterya at hiniling sa kanya na putulin ang damuhan. Nang ayaw mag-start ng lawnmower, hindi sinasadyang naihagis ito ni Brandon ng mataas. Naramdaman na may nagbago sa kanya simula noong nakaraang gabi, naglakas loob si Brandon na ilagay ang kanyang kamay sa umiikot na talam. Sa halip na masugatan, nasira ang makina at biglang tumigil ang talam. Nang gabing iyon, ipinagdiwang ng pamilyang Breer ang kaarawan ni Brandon sa isang restaurant kasama sina Marily at Noah. Habang naghahapunan, binigyan ni Noah si Brandon ng isang rifle sa pangangaso bilang regalo. Agad itong kinuha ni Kyle, sa paniniwalang napakabata pa ni Brandon para gumamit ng ganoong klaseng sandata. Iginiit ni Brandon na siya ay 12 taong gulang at sapat na ang edad para makuha ang anumang gusto niya. Nang tumangging ibalik ni Kyle ang rifle, ibinagsak ni Brandon ang mesa sa galit. Pumasok si Tori para pakalmayan siya. At nagpa siya ang pamilya na tapusin ang pagdiriwang ng maaga. Masayang humingi ng tawad kay Tori, dahil alam nilang ang kaarawan ni Brandon. Na dapat sana ay masaya, ay naging tensyonado dahil sa regalo mula kay Noah. Pagbalik sa bahay, sinubukan ni Tori na pakalmayan ang kanyang asawa, na halatang nababahala sa mga ginawa ni Brandon. Iminumungkahi niya na si Brandon ay maaaring dumaraan lamang sa pagdadalaga, isang yugto na maaaring magdulot ng pagiging mas rebelde at hindi mahuhulaan ng mga bata. Dahil naniniwala silang ang kanilang anak ay nangangailangan ng higit na pangangalaga at atensyon, sumang-ayon sina Tori at Kyle na isama si Brandon sa isang camping trip. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, napansin ni Kyle ang isang bagay na nakakagambala. Napakalakas ng kagat ni Brandon sa isang tinidor kaya ito ay yumuko. Tila walang alam si Brandon sa kanyang ginagawa, at nang hinailan ni Kyle ang tinidor, mukhang nagulat at nalilito si Brandon. Kalaunan, habang iniaayos ang kwarto ni Brandon, nakita ni Tori at Kyle ang isa sa mga notebook nito. Sa loob, nakakita sila ng mga drawing ng mga babae at mga ilustrasyon ng anatomiya ng babae. Sa una, itinuring nila itong normal para sa isang batang lalaki na kasing edad niya, ngunit pagkatapos ay nakakita sila ng mga larawan ng mga organo ng tao. Nalabis na nakakabahala, nang mapagtanto na ang mga interes ng kanilang anak ay nagkaroon ng madilim na pagbabago, nagpasya silang oras na para sa isang seryosong pag-uusap. Habang nangangaso sa kakahuyan, si Kyle ay nagbigay kay Brandon ng isang taos-pusong usapan tungkol sa paglaki at mga relasyon. Tahimik na nakikinig si Brandon at tila sineryoso ang bawat salita. Nang gabing iyon, nagising si Tori at napagtanto na wala na si Brandon sa tolda. Dahil sa takot, nagmadali siyang pumasok sa kagubatan upang hanapin ito, ngunit nagulat lamang nang biglang sumulpat si Brandon sa likuran niya. Kasabay nito, nagising si Caitlin sa bahay nang biglang bumukas kusa ang kanyang laptop at nagsimulang magpatugtog ng isang kanta. Mabilis niya itong pinatay, ngunit habang nakahiga muling bumukas ang laptop at nagpatugtog ng parehong musika.
Dahil sa takot, nagpatong-patong si Caitlyn ng mga libro sa ibabaw nito, hindi alam na pumasok ng palihim si Brandon sa kanyang bahay at pinapanood siya mula sa labas ng bintana. Sumigaw siya at tinawag ang kanyang ina, si Erica, na agad na tiningnan ang bintana, ngunit walang nakitang tao roon. Gayunpaman, iginiit ni Caitlyn na nakita niya si Brandon na nanonood sa kanya. Sa isa pang gabi, itatago na sana ni Kyle ang ripple sa pangangaso mula kay Noah nang makarinig siya ng mga kakaibang ingay na nagmumula sa kulungan ng manok. Kinuha niya ang ripple at tumakbo palabas, gulat na gulat nang makita si Brandon na nakatayo sa malapit. Alas 3 ng umaga, pinabalik siya ni Kyle sa kama, ngunit hindi nagtagal, nagising siyang muli sa mga nakakabahalang tunog. Nang tingnan niya ang coop, nadatnan niyang misteryosong patay ang lahat ng mga manok at mabilis na ginising si Tori. Ipinapalagay ni Tori na isang mabangis na hayop ang may pananagutan, ngunit kumbinsido si Kyle na si Brandon ang nasa likod nito. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang mga hinala, ngunit tumanggi si Tori na maniwala na ang isang 12 taong gulang na batang lalaki ay makagawa ng isang bagay na napakalupit. Hindi nagtagal, habang nasa klase sa gym sa paaralan, natambo si Brandon papalapit kay Caitlyn. Sa halip na tulungan siyang bumangon, inakusahan niya ito na isang kalokohan. Patuloy pa rin siyang pinagmumultuhan ng nangyari sa kanyang bintana. Pinilit siya ng guro na tulungan si Brandon, at pinagbantaan ang kanyang mga marka kung tatanggi siya. Ang nagsimula bilang isang mahirap na sandali ay mabilis na nauwi sa kakilakilabot ng si Brandon, na nakaramdam ng kahihiyan, ay nawalan ng kontrol at malubhang nasugatan ang kamay ni Caitlyn gamit ang kanyang lakas. Matapos ang insidente na nag-iwan sa kanyang anak na babae, hiniling ni Erica ang pananagutan mula sa mga magulang ni Brandon at pinilit si Sheriff Deaver na arestuhin ito. Gayunpaman, dahil si Brandon ay isang menor de edad pa rin, ang sheriff ay hindi maaaring gumawa ng agarang legal na aksyon. Sa halip, si Brandon ay sinuspinde sa paaralan. Sa panahon ng komprontasyon, inangkin din ni Erica na pumasok si Brandon sa kwarto ng kanyang anak na babae noong katapusan ng linggo. Mabilis na itinanggi ito ni Kyle, at ipinaliwanag na silang tatlo ay nagkakampo sa kagubatan na mahigit 50 kilometro ang layo mula sa bahay ni Erica noong mga oras na iyon. Pag-uwi nila, tuluyang kumulo ang tensyon sa pagitan ni Kyle at Tori. Isiniwalat ni Tori na si Brandon ay dating naglalakad tulog at sinubukang buksan ang nakakandadong pinto ng silong. Ipinaliwanag niya na tila naaakit si Brandon sa kung ano man ang itinatago nila doon, na para bang alam niya ito at gusto niya itong mabawi. Si Kyle, na matagal nang naghihinala, ay lalong nakumbinsi na si Brandon ay hindi tao. Mula pagkabata, si Brandon ay hindi kailanman nagkasakit, hindi kailanman nagdugo, at ang kanyang katawan ay halos imposibleng masaktan. Habang naghahanap si Tori ng impormasyon tungkol sa kakaibang bagay na bumagsak malapit sa kanilang tahanan 12 taon na ang nakalilipas, muling nagsimulang maglakad tulog si Brandon. Tumungo siya sa kamalig, paulit-ulit na bumubulong ng mga hindi pamilyar na salita. Hindi niya namamalayan, narating niya ang nakatagong espasyo sa ilalim ng sahig kung saan nakaimbak ang alien capsule at nagawang buksan ito. Nang makita ang pulang ilaw na nagmumula sa kamalig, nagmamadaling lumabas si Tori. Sa loob, nakita niya si Brandon na lumulutang sa hangin, walang malay, at inuulit ang mga salitang parang utos na sakupin ang mundo. Habang papalapit siya, biglang natambo si Brandon at nasugatan sa unang pagkakataon. Tumalsik ang dugo niya sa alien capsule, na ikinagulat ng lahat, kasama na si Brandon mismo. Dahil sa takot at nalilito, sa wakas ay nakaramdam siya ng sakit. Agad siyang niyakap ni Tori ng mahigpit, sinusubukang pakalmayan siya. Pagkatapos ng nakakatakot na sandaling ito, sa wakas ay sinabi ni Tori kay Brandon ang totoo. Ipinaliwanag niya na 12 taon na ang nakalilipas, nakakita sila ni Kyle ng isang sanggol na lalaki sa loob ng isang spacecraft at piniling palakihin ito bilang kanilang anak, binigyan ito ng pangalang Brandon. Habang nahihirapan si Brandon na ay proseso ang pagbubunyag na ito, nagalit siya. Sumigaw siya, sinira ang mga bagay sa paligid ng bahay bago sumugod palabas, paulit-ulit pa rin ang mga kakaibang salita sa kanyang isipan. Kalaunan, naging malinaw sa kanya ang kahulugan ng mga ito. Sakupin ang mundo. Kasabay nito, namula ang kanyang mga mata at nagsimulang magpaputok ng nakamamatay na laser beam. Hindi nagtagal, pinuntahan ni Brandon si Caitlyn, dala ang mga bulaklak sa pagtatangkang humingi ng tawad. Dahil traumatiko pa rin at pinagbawalan ng kanyang ina, tumangging makipag-usap si Caitlyn sa kanya. Umalis si Brandon, nagpa siya nang haharapin si Erica mismo. Samantala, si Erica ay nagtatrabahong mag-isa sa restoran nang mapansin niya ang isang simbolo ng dobleng halimaw na lumitaw sa bintana. Ang parehong simbolo na minsan ay iginuhit ni Brandon sa kanyang kwaderno. Ilang sandali pa, nagsimulang mag-aberya ang mga ilaw at tumama ang mga piraso ng salamin sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay lumitaw si Brandon na nakasuot ng costume para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Kumuha si Erica ng baseball bat at nagtago sa loob ng isang storage locker. Ngunit tinunaw ni Brandon ang bakal na pinto gamit ang kanyang laser vision at inatake siya. Kinabukasan, dumating si Sheriff Deaver sa restaurant upang mag-imbestiga, ngunit hindi niya mahanap ang bangkay ni Erica kahit saan.
Ang tanging naiwan ay ang simbolong dobleng B na nakaguhit sa mga bintana ng restaurant. Sa ibang lugar, si Marily, na nagtatrabaho bilang tagapayo sa paaralan ni Brandon, ay nagdaos ng isang sesyon ng pagpapayo na may kaugnayan sa insidenteng nakapinsala sa kamay ni Caitlyn. Sinubukan niyang suriin kung may nararamdamang pagsisisi si Brandon sa kanyang ginawa, ngunit wala siyang ipinakitang anuman. Ang tugon na ito ay labis na ikinagulat ni Marily dahil hindi niya kailanman inakala na ang isang bata ay maaaring mawalan ng empatiya sa isang kaklase. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang iulat ang sesyon sa paaralan, sa mga magulang ni Brandon, at kay Sheriff Dever, at hinimok si Brandon na pag-isipang mabuti ang mga bunga ng kanyang mga ginawa. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Marily para magpahinga, nakita ng kanyang security system ang mga kaina-hinalang ingay sa likod ng bahay. Nag-alerto ang mga tao sa likod bahay. Ngunit wala siyang nakitang tao sa labas. Hindi nagtagal, sumulpat si Brandon sa kanyang pintuan. Sinubukan niyang kumbansihin ito na huwag magulat ng kahit ano sa paaralan, sa kanyang mga magulang, o sa sheriff, na sinasabing ayaw niyang magdulot ng gulo sa sinuman. Sa ilalim ng kanyang mga salita ay isang malinaw na banta. Masayang tumanggi na umatras. Mariing tinanggihan ng babae ang kanyang kahilingan, nanindigan sa kanyang desisyon na sabihin ang katotohanan, at pinaalis siya. Pagkatapos niyang pumunta sa kanyang kwarto, tahimik na bumalik si Brandon sa bahay. Kasabay nito, nakauwi si Noah at natuklasan si Brandon na nagtatago sa loob ng isang aparador habang suot ang kanyang nakakatakot na maskara. Dahil sa inis at pagkabalisa, pinilit ni Noah si Brandon na lumabas at nagplanong ihatid siya pauwi. Gayunpaman, nang marating nila ang garahe, biglang inatake ni Brandon si Noah, at itinapon ito pabalik ng may napakalakas na puwersa. Maya-maya, habang nagmamaneho si Noah sa kalsada, muling lumitaw si Brandon, sumando sa windshield, at itinaas ang buong sasakyan. Bumagsak ng malakas ang sasakyan, na ikinamatay ni Noah sa pagbangga. Muli, naiwan ni Brandon ang simbolong dobleng B sa lugar. Samantala, lalong nag-alala sina Kyle at Toray nang hindi umuwi si Brandon. Kalaunan, bumalik si Brandon ng walang suot na damit. Inaangkin niya na naglalaro siya ng soccer at napakadumi ng kanyang damit. Gayunpaman, lumalaki ang kanilang hinala nang tumangging payagan ni Brandon si Tory na kunin ang maruruming damit mula sa kanya. Ang hinalang iyon ay nagdulot ng isa pang pagtatalo sa pagitan ni Kyle at Toray. Alam nilang pareho na nagsisinungaling si Brandon, ngunit hindi sila sigurado kung paano haharapin ang lalo ng nakakagambalang pag-uugali nito. Naniniwala si Tory na dapat nilang dalhin si Brandon sa isang taong nakakaintindi ng mga hindi pangkaraniwang kondisyon, isang siyentipiko, isang espesyalista, sinuman na maaaring makatulong. Lubos na hindi sumasang-ayon si Kyle dahil natatakot na ang pagbubunyag ng pinagmulan ni Brandon na extraterrestrial ay lalo lamang magpapulala sa lahat. Nang gabing iyon, ginugulo si Kyle ng isang bangungot. Nakita niya si Tory na nakatayo malapit sa kalawakang pangkalawakan, hawak ang isang sanggol na basang-basa ng dugo na may kumikinang na pulang mga mata. Bandang hating gabi, nakatanggap si Tory ng tawag mula kay Marily, na nagsabi sa kanya na si Noah ay sangkot sa isang nakamamatay na aksidente. Sumugod sina Kyle at Toray sa ospital. Doon, ipinaliwanag ni Marily na naniniwala ang pulisya na namatay si Noah habang nagmamaneho ng lasing sa alak. Agad na pinabulaanan ito ni Kyle, iginiit na kasama niya si Noah kanina at alam niyang hindi umiinom si Noah. Pagkatapos ay isiniwalat ni Marily na pumunta si Brandon sa bahay nito noong gabi ng aksidente. Ang pagkarinig nito ay lalong nagpalalim sa hinala ni Kyle. Kinabukasan, ikinwento ni Toray at Kyle kay Brandon ang tungkol sa pagkamatay ni Noah. Sa halip na tumugon ng may lungkot o pakikiramay, nanatiling malamig at malayo si Brandon, at walang ipinakitang emosyon sa pagkawala ng kanyang tiyuhin. Ang kanyang reaksyon ay mabilis na ikinagalit ni Toray at Kyle. Nang makita ang ganap na kawalan ng empatiya ni Brandon, hayagang inakusahan siya ni Kyle ng pagpatay kay Noah at humingi ng paliwanag. Literal na gumalaw si Brandon. Gamit ang isang pagsabog ng hindi natural na lakas, itinulak niya si Kyle sa kabila ng silid na nagpabagsak sa kanya sa isang kabinet. Kalaunan, palihim na hinalugog ni Kyle ang kwarto ni Brandon at natuklasan ang mga damit na may mantsa ng dugo. Ipinakita niya ang mga ito kay Tory, ngunit tumanggi itong maniwala na ang kanyang anak ay maaaring isang mamamatay tao. Iginiit ni Kyle na hindi talaga nila anak si Brandon at nagbabala na dapat nila siyang pigilan bago pa siya makasakit ng iba. Nang gabing iyon, humingi ng tawad si Kyle kay Tory at iminungkahi na isama si Brandon sa pangangaso kinabukasan, umaasang maaayos nito ang kanilang nasira na relasyon. Labag sa loob, sumang-ayon si Tory. Sa ibang lugar, natuklasan ni Sheriff Dever ang isang kritikal na palatandaan habang iniimbestigahan ang pagkawala ni Erica at pagkamatay ni Noah. Sa parehong pinangyarihan ng krimen, nakakita siya ng parehong simbolo ng Double B. Napagpasyahan ng sheriff na ang simbolo ay kumakatawan sa mga inisyal ni Brandon Breer at agad na tumungo sa tahanan ng mga Breer. Pagdating niya, sinabi ni Tory sa kanya na sina Kyle at Brandon ay nangangaso. Ipinakita ni Dever sa kanya ang simbolo na matatagpuan sa mga eksena at tinanong kung kilala niya ito.
Nagsinungaling si Tori at sinabing hindi pa niya ito nakita noon, kahit alam niyang ito ang parehong simbolo na paulit-ulit na idinuhit ni Brandon sa kanyang kwaderno. Pagkaalis ng sheriff, sumugod si Tori sa kwarto ni Brandon at nakahanap ng sketchbook. Sa loob, nakita niya ang hindi mabilang na mga simbolo ng dobleng halimaw at mga detalyadong guhit na naglalarawan ng mga pagpatay unti-unti. Nakakita rin siya ng mga tala na naglalarawan ng isang plano upang sakupin ang mundo. Sa sandaling iyon, sa wakas ay tinanggap ni Tori na maaaring tama si Kyle. Si Brandon ay naging isang mapanganib na bagay. Samantala, dinala ni Kyle si Brandon sa kailaliman ng kagubatan sa pagkukunwaring nangangaso. Sa totoo lang, balak ni Kyle na patayin siya gamit ang rifle na dala niya. Mula sa malapit na distansya, hinailan ni Kyle ang gatilyo, ngunit ang bala ay tumalbog lamang sa likod ng ulo ni Brandon. Nang muling subukang magpaputok si Kyle, biglang nawala si Brandon. Dahil sa takot, sinubukan ni Kyle na tumakas, ngunit bumalik si Brandon mula sa itaas. Ngayon ay suot ang kanyang nakakatakot na maskara. Napagtanto na sinubukan siyang patayin ng kanyang ama, gumanti si Brandon ng walang pag-aalinlangan at pinatay si Kyle gamit ang kanyang laser vision. Kasabay nito, sinubukan ni Tori na tawagan si Kyle upang bigyan siya ng babala na si Brandon ang malamang na responsable sa pagkamatay ni na Erica at Noah. Sa halip na si Kyle, si Brandon ang sumagot sa telepono. Ang kanyang tugon ay nagpapaliwanag na pupunta siya para sa kanya. Napagtanto na nasa agarang panganib si Tori, mabilis na nakipag-ugnayan si Tori sa pulisya, pagkatapos ay tumakbo at nagtago sa loob ng bahay. Ilang sandali ang lumipas, bumalik si Brandon at sinimulang gibain ang bahay. Nang dumating ang mga pulis, wala silang kapangyarihan laban sa kanya at brutal na pinatay. Habang nagtatago, naalala ni Tori na ang spacecraft, na bumagsak ilang taon na ang nakalilipas, ay ang tanging bagay na may kakayahang manakit kay Brandon. Tumakas siya sa isang bintana, tumakbo papunta sa kamalig, at natuklasan ang katawan ni Erica. Kumilos ng mabilis, kinuha ni Tori ang isang matalas na piraso ng barkong alien at tinawag si Brandon. Pagdating niya, sinubukan niyang ipakita sa kanya na mahal pa rin niya ito kahit ano ang nagawa niya. Niyakap ni Tori si Brandon, palihim na sinubukang saksakin ito gamit ang piraso mula sa spacecraft. Naramdaman ni Brandon ang intensyon nito at agad siyang pinigilan. Bilang paghihiganti, itinaas niya si Tori ng mataas sa ere at inihulog siya mula sa isang nakamamatay na taas, na ikinamatay niya. Di nagtagal, ibinagsak ni Brandon ang eroplano sa Brer pauwi, tinapan ang pagpatay at sinira ang huling ebidensya na maaaring makapinsala sa kanya. Kinabukasan, dinagsa ng pulisya at media ang lugar ng pagbagsak. Idineklarang patay ang buong pamilya Brer, at naiulat na si Brandon ang nag-iisang nakaligtas sa pagbagsak ng eroplano. Hindi nagtagal, nagsimulang lumabas ang mga ulat mula sa buong mundo, na nagpapakita na si Brandon ay naglulunsad ng mga pag-atake sa pandaigdigang saklaw, binigyan siya ng media ng bagong pangalan, Brightburn. Sa isa pang palabas, isang conspiracy theorist na kilala bilang Big T ang nagsabing hindi lamang si Brightburn ang may superpower na nilalang sa Earth at hinihimok ang sangkatauhan na kumilos bago pa mahuli ang lahat. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.